Ayan. Record ko lang 'to, ha. Hmm, sige po. Ah, let's pray po. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming maraming salamat po that you have given us this privilege po, Lord, para magkasama-sama sa Zoom meeting, para nalagyan po nilay-nilayan yung mga salita mo, Lord. Ikaw nga po yung patuloy na magbaba sa amin ng knowledge and wisdom na dapat naming matutunan sa araw na ito. Lord, patuloy kong nire-rebuke lahat ng distraction, Panginoon, mahinang internet, Lord. Patuloy ko pong dinedeclare na magiging maayos yung aming Zoom meeting for today, Panginoon. At lahat po ng kailangan naming matutunan at lahat ng gusto mong ibaba ay ibababa mo sa amin, Lord. Maraming maraming salamat. Ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa bawat isa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Ayan, so paki-unmute nga. Mag-ask lang ako sa bawat isa. Ano ba yung ine-expect nyo dito sa training na gagawin natin? Okay, Ako po simulan natin idea. kay Abby. Anong ina-expect mo sa training na gagawin natin? Nag-expect ako ng more knowledge Yan. Amen. Si Dessa. sa ministry. Na Ah, malaman sa ministry. okay. Tama. Si Dessa, anong ina-expect mo sa training natin? Ito po ate ay ng way po na magpalalim po lalo sa Lord. Amen. Si Brian. Yan, mga bago. Di ako mga naabutan. Wala pong idea pa. Wala pang idea. Si Joel. Ano po, about spiritual growth. Amen. Spiritual growth. Tama. Yan. So, walang pangalan yung iba eh. So, yan. Mag-share lang ako ng screen, ha? Ayan. Nakikita niyo yung screen ko? Hindi po. Hindi. Hindi po te. Ayun. Ay, Know your calling. Hanger pala. yan. Oo. Know your Know your calling. calling. Di ba, sino dito yung mga naka-attend nung nagpa-event ang Young Professional, ang title is Know Your Calling. Lahat ba kayo naka-attend? Apo. Ako po. Yan. Ate. Praise God. So, Kay Eds po ang nagtuturo. si Kuya Eds. So, ganito yun. Kaya tayo nag-conduct ng ganitong training is kasi yung iba sa inyo, mga bago pa lang sa ministry, yung iba naman hindi pa nakakapag-commit. So, nagawa tayo ng ganitong training para mas lalo kayong mahasa. At saka para alam nyo at aware kayo, ano ba yung ginagawa natin once na nag-commit tayo? Ano ba yung mga do's and don'ts? Kasi marami na kami na-experience sa church na nag-commit pero alam niyo yung saglit lang, nawawala din. So, ginagawa natin to para maiwasan natin yung mga ganung bagay. Ano po? So, dito, malalaman nyo, tsaka i-equip namin kayo ng Word of God, mga dapat nyo pang matutunan, mga dapat nyo malaman. Katulad nun, paano ba yung tamang prayer? Paano ba yung tamang devotion? Paano ba yung tamang pagpa-fasting? So, lahat to ibababa dito. Yung mga gifts of speaking tongues, lahat yan malalaman nyo dito, pati yung deliverance. So, yan. Dito natin yan lahat i-discuss. So, sabi ko nga, meron tayong online 13 sessions. Meron tayong 13 online sessions at magkakaroon tayo ng 3 activities. So, yung 3 physical activities na yun, ang mag-a-associate nun is si Kuya Eds. Pero, hindi naman yun sabay-sabay. On the way ng ating training, saka ko palang i-discuss yung activity na gagawin natin. At saka ngayon pa lang, ina-advise ko ng bawat isa, ngayon pa lang is mag-isip na kayo ng magiging title ng inyong gustong i-preach. Why? Kasi bago matapos yung 3 months training natin, kayo ay magpipreach sa harap ng ating mga pastor,
Kumbaga sila yung magiging panel of judges. Ano? So tuturuan dito sa training na to, tuturuan din namin kayo kung paano gumawa ng sermon. Ganyan. Para ba may guidelines? Ano? So, yon, mag-isip na kayo ng topic. At saka, starting today, ito po ha, dahil tayo nasa training, kailangan tayo may disiplina. Ano po? 3 months to. Once a week lang. 13 sessions. So, kailangan, every day, meron tayong devotion. Lagi nyo siyang isisend dun sa GC. So, ito yung advice ko about sa devotion. Mas prepared ko po na yung devotion nyo ay nakalagay sa notebook. Bakit po? Kasi pag nakalagay siya sa notebook, mas mabilis nyo siyang mababalikan. Halimbawa, gumagawa kayo ng preaching or teaching or meron kayong gustong ituro, mas mabilis nyo siyang mababalikan sa notebook. Ano po? So, ang gagawin nyo dun sa devotion nyo, pipicturean nyo lang yon and then send nyo sa GC. So kasi meron din akong monitoring ng attendance nyo for every session at saka yung inyong devotion. Ngayon, mag-check ako ng devotion for the whole day, June 3. Tapos kinabukasan, June 4, is, halimbawa kinabukasan, magme-mention ako ng mga pangalan na walang devotion. Okay po. Bakit kailangan lagi tayong may devotion? Kasi unang-una sa lahat, gusto niyo mag-commit sa gawain ng Panginoon. So bilang kayo ay tatayo sa gawain ng Panginoon, kailangan kayo ay nai-equip din ng Word of God through your devotion and communication. Ano? Para hindi tayo nawawala sa Panginoon, hindi tayo nanlalamig. So, another reason kung bakit kailangan may devotion araw-araw. Kasi isipin nyo, within 3 months, lagi kayo nagde-devotion. Magiging part na yan ng daily routine nyo. Hanggang matapos yung ating 3 months na to, para bang may isip nyo pag hindi ka nakapag-devotion sa araw na yun, parang may kulang. So, kaya kasama yan sa training na gagawin natin. Ano po? Okay. Okay. So, ayan. Let's start na. So, anong objectives natin sa Know Your Calling? So, to encourage every young professional to participate in any ministries in our church and discover their true calling. So, pag nag-participate kayo dito sa mga ministry na meron tayo, so hindi nyo ma-expect na akala nyo dun lang kayo gagamitin. Pero yung totoo, way lang yun ng Lord para ma-discover nyo yung true calling nyo. Actually, nag-start ako noon na mag-serve nung nasa abroad pa ako, doon kasi ako nakakilala. Talagang ang ministry ko is dance kasi sabi ko doon ako magaling. Pero nung umuwi na ako ng Pilipinas, hindi ko expected na magagamit pala ako ni Lord sa music at magagamit ako ni Lord dito sa training na to. So ibig sabihin, may iba pang gift na gustong ipagamit sa iyo ang Lord. Ano? So on the way sa pagkukumit mo, dyan mo yan madidiscover. So ito nga po, sabi, using your God's gift in God's ministry helps you become one body and one spirit with Christ. So ayan, kapag ikaw ay nagpagamit sa Panginoon, ikaw ay magiging kaisa sa katawan ni Kristo. Ano pa? You are expected to share and uphold the same mission and vision as your local church. Fulfill God's calling by evangelizing and making disciples of all nations, baptizing them in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. So, ayan. Pag tayo ay nagpagamit sa Lord, kung ano yung mission and vision ng local church nyo, yun din yung magiging mission and vision nyo. Parang masishare sa inyo, mai-impart sa inyo. Kasi kung ikaw ay uma-attend lang sa church, hindi ganun ka-strong yung pag-i-impart sa'yo. Bakit? Kasi hindi ka nakakasalis ng mga ibang gawain na meron tayo katulad niyan. Meron tayong mga outreach. So, dun, isang example yun ng pag-impart sa inyo ng mission and vision na meron ang church. Amen po. So, ayan. Sunod. Understanding the calling. So, ano bang pagkakaintindi natin sa calling? Bakit may tinawag ang Panginoon? So, number 1, God has given us different gifts. So, meron ba kayong notebook, ballpen, and Bible?
Yan, dapat meron kayo ha, para ma-jot down nyo tong notes na to. Kasi meron din tayong exam before matapos yung training natin ha. Okay. So number 1, sabi sa mga Ephesians 4 chapter 11, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. So ayan. So ibig sabihin, tayo ay tinawag, pero may iba't iba tayong calling. Ano? So paki-mute muna lahat ha. Mute muna tayo lahat. Ayan. So, lahat tayo ay tinawag dahil tayo ay may gift. Amen? Ayan. Tapos, anong sabi pa sa number 2? Tayo ay tinawag to strengthen us in serving God. So ano pong sabi sa mga taga-Efeso chapter 4 verse 12? Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. So tayo pala ibinigyan ng gift ng Panginoon para tayo maging matatag sa paglilingkod. Ano? So kaya niya binigay yung gift na yun para mag-commit ka. Para sa pag-commit mo, magiging matatag ka sa Panginoon. Amen? So, ano pa yung number 3? Sabi dito, having one faith and one spirit in Jesus Christ. So, verse 13 ng Efeso chapter 4, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Yan. So, kapag pala tayo ay nag-commit, tayo ay nagiging isa kay Kristo, katulad nga ng sabi ko kanina. We are one body and one soul kasi nai-impart sa inyo yung mission and vision ng ating church. Ano po? So, lagi niyong tatandaan, in church, we are not divided. Bakit? Kasi pag divided tayo sa church, ano po ibig sabihin pag divided? Meron tayong pagkakaseparate. Halimbawa, may grupo si ganyan, may grupo si ganito. Kumbaga, hindi tayo united as one. Hindi talaga tayo sasamahan ng Panginoon. Ano? Sa church, kailangan tayo ay united as one. So, kung ano yung binaba ng pastor na dapat natin gawin, dapat natin yun sundin. Bakit? Kasi hindi niya yun ibinaba ng sa sarili niya lang. Yun ay ibinaba niya dahil yun ang revelation sa kanya ng Panginoon. Ano? Kaya dapat, pag may binaba ang pastor, halimbawa, nagtawag ng mentoring, kailangan susunod tayo. Ano? Dahil kasama yan sa commitment natin. Amen po? Ayan. So ano pa? Kapag tayo ay nag-commit, we will not be easily deceived. O, 'di ba? Once na nag-commit ka sa Panginoon, hindi ka na basa-basa magde-deceive. Ano sabi sa verse 14? Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. So dito kasi, alam naman natin na hindi lahat ng nagtuturo is tama ang tinuturo. So once that you commit with the Lord sa gawain mo, so marami kang matututunan eh. Nandyan yung leading ng Holy Spirit. Hindi ka basta-basta malilinlang or madadala sa ibang teaching or yun bang maluloko. So that's another benefit ng Panginoon. Okay. Besa, paki-mute. Okay. So number 5. Sabi, be like Jesus and spread the truth. Ano? So ano po sabi sa verse 15? Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng ating lahat. Nating lahat. So ganito po. Once you start your commitment with God, dapat nandyan na you will start it with love. Ano po? Para pagka kasi nag-commit ka ng puso yung ginamit mo, hindi mabigat sa'yo ang pag-commit. Ano po?
lalo na kung kayo ay sa mga ushering or sa mga music ministry or sa mga media nag-commit kasi yan yung mga laging kailangan pumunta ng church every week para mag-practice, para maglinis, para mag-ayos ng ating live. So ayan, doon talaga kailangan mong ibigay yung time mo. Kailangan na magkaroon ka ng time management. Ngayon, kung wala kang puso or hindi puso yung ginamit mo sa pagko-commit, mahihirapan ka kasi dyan, mapapagod ka, makakaramdam ka ng pagod. Amen. Lagi niyong tatandaan, yung pagko-commit natin, it's not an obligation, it's not a responsibility, but it is a commitment. Amen. Dapat with love. Amen. So, ano pang sabi sa number 6? Ito, sabi ko kanina, one body with Christ, growing with love and one spirit. So, kailangan pag nag-commit tayo, sabay-sabay tayo mag-grow with love. Ano, baka mamaya tayo nandito halimbawa, for example, kayo nasa music team, ayan, bidang-bidang music team, ay nainis ka kay brother kasi ganito, ganyan, hindi makuha ang notes. So, kailangan sa mga ganong bagay, may tamang pag-uusap. Kasi kung talent lang yung paiiralin natin sa commitment natin, ay hindi maiiwasan ang pag-aaway-away. Amen po. So, while doing our commitment, we should have love. Ano po? So, conclusion na, bakit ka tinawag? Kayo ba, naniniwala kayo na kayo ay tinawag? Raise your hands kung kayo ay naniniwala na kayo ay tinawag. Yan. Amen. So, ito lang yung gusto kong sabihin ng Panginoon. Sabi sa Romans chapter 11 verse 29, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. So, ibig sabihin, once na tinawag ka, yun ay hindi nababago. May magsasabi na, paano yun? Wala naman akong talent. Paano ako tinawag? Wala naman akong kayang ipagamit sa Panginoon. Ito lang yung gusto sabihin ng Lord sa'yo. You are not called because you are qualified. God qualifies the call. Amen. So, ayaw ng Lord. Kaya ka tinawag ng Lord, hindi para ipakita lang yung talent na meron ka. Actually, ayaw niya nahahawakan mo yung talent na meron ka o yung kaya mong gawin. Ang gusto niya, ikaw ay mananangan sa Kanya para ilabas yung full potential ng talent mo. Amen? Or yung full potential ng commitment mo. So, kailangan mananangan tayo sa commitment. Amen? Hindi sa sarili nating kakayahan. Okay, ano pa? You are called to be free. So, bakit ba tayo tinawag ng Panginoon? So, para tayo ay maging malaya. Ano sabi sa Galatia chapter 5 verse 13 to 14? Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ng isa't isa. O diba? Sabi dito tayo tinawag para maging malaya. Pero, hindi porke tinawag tayo para maging malaya is, okay, pwede ko nang gawin lahat ng gusto kong gawin. Tapos yung ginagawa mo naman is hindi nakaka-glorify sa Panginoon. Tapos, nakikita ka pa ng congregation na tumatayo sa church or nagko-commit sa church. So, nakakahiya, di ba? Kasi kailangan tayo bilang nag-commit sa Panginoon, dapat nakikita sa atin ang Panginoon. Dapat tayo ay nagiging kawamis ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ano yun? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Amen? Love one another. Lalo na yung mga kapatiran mo sa ministry, yung iyong life group leader, yung mga kasama mo sa church. Baka naman dyan mamaya ikaw ay may kagalit pa. Ay mahirap yun.
kailangan kausapin mo na si kapatid. Mag-sorry kayo. Mag-sorry ka na. Kung hindi makapag-sorry si kapatid, kailangan may maayos kayong pag-uusap. Lalo na kung ikaw ay ginagamit sa church, hindi pwede na ikaw ay tatayo, na ikaw ay may kagalit, o kaya ay kayo may dala-dala, may galit sa puso mo. Bakit? Pag ikaw ay tumayo ng ganun, putol ang daluyan ng pagpapala. Lagi niyong tatandaan. Kayo, kapag nag-start na kayong mag-commit sa ministry, kayo ay ginagamit, lalo na pag Sunday service, kayo ang ginagamit bilang daloy na pagpapala para yun ang makarelease sa congregation. Ano? Pero kung sa'yo pa lang mapuputol, so anong mafe-feel ng congregation? Lalo na sa mga nagpapaawit. Ano po? Hindi mafe-feel ng congregation yung praise and worship kung sa'yo pa lang may problema na. Lagi niyong tatandaan, ang Panginoon ang puno, tayo ang branch. Amen? Okay, so you are called because God has given you a gift. Ano pong sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28 to 31? Naglagay ang Diyos sa iglesia una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika o magpaliwanag ng mga ito. Ngunit, buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. So, anong gustong iparealize sa atin ng passage na ito? So, ang gusto sabihin ng Lord, meron tayong iba't ibang gift. Pero, hindi porket meron akong gift na ganito, is meron na rin gift na ganito. Yung mga kapatid. So, ibig sabihin, iba't iba yung pagkakatawag sa atin. Bakit iba't iba? Kasi hindi naman pwedeng sa church, iisa lang lahat kayo ng gift. So, paano kung ang gift nyo lang is mag-speak in tongues? So, sino ang mag-evangelize? Sino ang magtuturo? Ano? So, sa loob ng church, meron tayong iba't ibang gift. At gusto ng Lord, yung gift na yon is gagamitin natin. Ano? Wag natin na sa mundo pa ipapagamit kasi sayang. Ipagamit natin sa Lord. Ano po? So, lastly, anong sabi dito? You are called to take care of the flocks of God. So, ano yung flocks? Na pag sinabi natin flocks of God. So, ito yung kawan. Ito yung mga dinidisciple natin. So, ito lang po ha. Kasi, lagi sa church, tayo po ay pinaghahanapan ng ating pastor ng bunga. Bakit po? Bunga, kasi dyan po nakikita kung talagang nag-grow ang isang church. Yun ay sa pamamagitan ng bunga. Ano yung bunga? Ito, yung ating mga sinusoul win. Bakit po pag nag-commit, music team lang naman pagkukumitan ko, ushering lang naman pagkukumitan ko, bakit kailangan ko pang mag-soul win? Yes, it is part po ng iyong commitment with God. Bakit? Yan naman kasi talaga yung main calling natin. Ano? Yan yung sinabi ng Panginoong Jesus, to soul win and make disciples. Ano? Baptizing them in the name of Jesus. Okay? Last 10 minutes na lang po tayo sa meeting. So kapag po nag-out tayo, i-click lang po ulit natin yung Zoom link and then paki-join audio na lang po ulit. And next time, mag-Google Meet na po tayo. Ano? Okay. So, ayan, i-diretso natin. So, anong sabi sa mga gawa, chapter 20, verse 28 to 29? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. O ingatan daw, na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. So, sabihin, hindi pala accident na na-disciple mo siya. Yun pala talaga ay plano ng Lord. At si Holy Spirit yung nagdala ng taong yun sa ilalim ng pangangalaga mo. Ano? Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko yung magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Okay. Eto. Gusto ko lang i-impart to sa lahat. Ano? Minsan, mahirap talagang mag-soul win and disciple. Bakit? Minsan talaga hindi ka pinapadalhan ng Lord ng isa-soul win mo kasi hindi ka pa deserving. Hindi pa ready yung puso mo. So,
hindi siya ipapaalaga sa'yo ng Panginoon or ipapasoul win kasi alam niyang masasayang lang yung soul. 'Di ba? So, wag naman sana na maging reason natin, okay, so dahil hindi ako deserving, hindi na ako magso-soul win. Para hindi mahirap. Ang hirap kaya mag-soul win. So, hindi natin pwedeng maging reason yon kay Lord. Ano? Kasi kaya nga tayo nag-commit sa Kanya to carry the mission and vision that Jesus wants to impart to us. Amen. So, kailangan makita sa'yo ng Lord sa puso mo na ready ka ng mag-alaga, na hindi masasayang yung ipapaalaga niya sa'yo. You will walk this person in the light through Jesus. Amen. So, gusto ko lang din na i-discuss sa bawat isa. Along sa ating training na to, 'di ba sabi ko may physical training tayo. So, isa sa physical training na gagawin natin is tuturuan namin kayo kung paano kayo magkakaroon ng aalagaan through tracts giving, and mag-organize kayo ng isang event, doon nyo hahanapin ang inyong Timothy. Ano, sino si Timothy? Yung Timothy nyo is yun yung magkikerry ng inyong legacy. Ano? So, pero yan ay along the way ng ating training. Hindi pa naman ngayon, pero banda-banda riyan. Pag nandun na tayo sa topic na kailangan natin yung gawin. Okay, so next topic and last topic na kailangan nating i-discuss for today is covenant with God. So ano bang objectives? Bakit kailangan nating malaman yung covenant with God? Siyempre, dahil tayo ay nag-commit. To ensure that everyone understands the significance of committing God and the responsibility of serving Him. Okay? So ano ba yung mga kailangan nating malaman once we start our commitment? So, ano bang kinalaman ng commitment sa covenant? Actually, yung dalawang yan is nagkakaparehas. So, ano yung meaning ng commitment? The state or quality of being dedicated to a cause. Okay, so pag pala nag-commit ka sa isang bagay or if you are in a commitment, dedicated ka. May dedikasyon ka sa bagay na yun. So, ibig sabihin, when you start to commit with the Lord, you should be dedicated on doing or sa pagsama sa mga gawain na may kinalaman sa Panginoon. Amen. Kaya pag sinabing meron tayong prayer meeting, dahil ikaw ay committed kay Lord, excited kang a-attend ng prayer meeting, walang don'ts, no. And kasi may gagawin ako. 'Di ba? Kasi nag-commit ka so you should be dedicated on your commitment. Amen? O meron tayong Sunday service, nako, may swimming kami, hindi ako makaka-attend. Is that correct? Diba? So, in everything you do, put God first. Diba? Lalo na't kayo nag-commit, nakakahiya naman sa mga hindi pa nagko-commit pero dedicated. Diba? O baka mamaya maisip nyo, ayoko na pala mag-commit, ang dami kasing gagawin. So, hindi. It is a challenge for you once you start to commit with God. It is a challenge to draw closer with Him, with God. Amen po. So ano pang sabi dito? Anong commitment? A committed relationship is an interpersonal relationship based upon, on agreed upon. So ibig sabihin, ang commitment pala ay agreed upon. May agreement kayo. So once you start your commitment, may agreement na kayo ni Lord. 'Di ba? Commitment to one another involving love, trust, honesty, openness, or some other behavior. Ibig sabihin, pag nag-commit ka, kailangan meron niyang love, meron niyang trust, meron niyang honesty at openness sa Panginoon. Amen. So ano pa? To pledge yourself to a thing or position. A committed person will stick with someone in good times and bad times. So ito yung para sa akin the best pag nag-commit ka. Hindi ka nagko-commit dahil lang nasa good times ka ng buhay mo. Even if you are in bad times, you are still committing with God. Kasi may iba na nakakaranas ng problema. Ayoko na mag-commit kay Lord. Nahirapan ako. May problema ako. So, hindi mo pwedeng i-reason out na may problema ako, kaya nag-stop na akong mag-commit sa Panginoon. Dahil your commitment is everlasting. Pag nag-start ka mag-commit sa Panginoon, wala na yung tigil-tigil. Pwedeng magpahinga, pero hindi pwedeng sumuko. Huwag tayong maging seasonal. Amen po.
So, ano pang sabi dito? Covenant. So, tingnan natin yung dalawa ha. Anong meaning ng covenant? Itong ang meaning na to actually kinuha ko lang talaga sa Google para even if you Google kung anong meaning nito, same yung makikita nyo. Baka sabihin nyo, ay gawa-gawa ko lang yung meaning. Siyempre, if kahit mag-Google kayo, yan talaga yung meaning ng dalawang yan. Ano? So, ano yung meaning ng covenant? An agreement between God and His people in which God makes promises to His people and usually requires certain conduct from them. So, kung makikita nyo sa Bible, pag gumawa ka ng covenant kay Lord, may promise si Lord doon. Ano? So mamaya i-discuss natin yun. A covenant means a binding agreement, a legal contract. It is a seal between two or more parties. So parang meron kayong kontrata ng Panginoon. Ano? So yan yung sinasabi ko na kapag pumasok ka sa commitment, meron ka ng agreement kay Lord that you will dedicate your life with Him and what you will receive in return. Siyempre, ano ba yung laging sinasabi ng Panginoon? Pagpapala. Ano? Pero hindi lang naman tayo, kaya lang tayo magko-commit is because of the blessing. Another thing, the reason why we want to commit is because of love. Amen. So, committing to serving God in any ministry or other form means you have already started your covenant with God. God made covenants with many people in the Bible, such as Noah, Moses, David, and Abraham, and many more. So, paano ko masasabi na blessings ang ibinibigay ng Panginoon once you start to commit? So, kung babasahin niyo ang Genesis chapter 12, verse 1 to 3, so inutusan ni Lord na lisanin ni Abraham ang kanyang tahanan. Basahin natin. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa ay sa daigdig ay aking pagpapalain. So that is the promise of God when we follow Him. So kaya po tayo nagko-commit sa Panginoon, sabi ko nga, para ma-impart sa atin yung gustong ipagawa ng Panginoon. At once na na-impart na sa atin or ginawa na natin yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, automatic na yung blessings. Ano po? Okay, yan. So before tayo pumunta sa susunod nating topic, ano ba yung benefits of having a covenant with God, I just want to remind you, last seconds na lang natitira sa ating Zoom meeting, magla-log out po tayo magla-log out ng sarili niya. So rejoin na lang po ulit. Ano? Okay. So, what are the benefits of having a covenant with God? So, una po dyan is yung binding. Ano po? Nagkakaroon tayo ng bind. You will have Ayan. So, share screen po ulit ako. Ayan. So, nakikita niyo na po yung screen ko. Ayan. Okay. What are the benefits of having a covenant with God? So, una nga po, binding. So, nagkakaroon tayo ng intimate relationship with God kasi nagkakaroon tayo ng agreement. Kaya tayo nagkakaroon ng binding. Pero, once na nangako tayo sa Panginoon na tayo magko-commit sa Kanya, kailangan tutuparin natin yun. Ano po, yan yung sabi sa mga ngaral chapter 5, verse 4 to 5. Ano po? Kasi, mas hindi kalugod-lugod sa Panginoon kung yung ating commitment is dahil sa emosyon lang or dahil lang gusto nating i-showcase yung ating talent. Ano? Lagi niyong tatandaan, sabi sa 1 John chapter 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Amen. Lagi niyong tatandaan, ang Panginoon ang puno, tayo ang mga sanga.
So that is a binding with you and God. Amen. So ano pang benefits pag tayo ay nagkaroon ng covenant sa Panginoon? God will grant you mercy. Through God's covenant with Noah, He shows mercy to all living beings on the earth. So God will show you mercy. So sa halip na ganito yung gagawin sa'yo ng Panginoon, no. He will show you mercy. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Kung meron mang dumating sa ating problema, magbibigay siya sa iyo ng way out through it. Ano? Ano yung covenant ni Lord kay Noah? Ang sabi niya dito, hindi niya na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Ano? So that's another example why having a covenant with God is another benefits is showing mercy with us. So, syempre, number 3, yan yung sabi natin, blessings. Once you have a covenant with God, you will receive blessings according to your commitment with Him. Yun nga katulad ng pangako ng Panginoon kay Abraham. So, anong sabi sa Hebrews chapter 6 verse 13 to 14? Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya ay nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan, sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ang iyong lahi. So, that is the benefits ng pagkakaroon ng commitment sa Panginoon. So, ano yun? Binding. Meron kayong strong relationship ni Panginoon dahil meron kang covenant. Pangalawa, mercy. At pangatlo is blessing. So, ano yung mga dapat nating i-avoid while having a commitment with God? Ayan. So, light-hearted. Meaning, not serious or focus on serving God. Anong ibig sabihin ng Lord doon? Ito ang sabi niya. Sa Lucas chapter 9 verse 61 to 62, may isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyo magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Kailangan, pag ikaw ay nagsaserve sa Kanya, walang kasi may gagawin ako, kasi ganito. Walang dahilan, dahilan. Ano? Kailangan, pag nag-serve ka, go, serve. Walang reason para tumigil. Pag light-hearted ka kasi, you base your commitment through your emotions only. So, paano kung hindi na maganda yung emotion mo? So, wala na. Mawawala ka na din. So, we need to avoid that. So, number 2, eto, seasonal. They will only serve the Lord when they want to, and if they don't want to, they will not serve Him. Anong sabi ng Lord sa mga seasonal na tao? Anong sabi sa Romans chapter 16 verse 18? Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. So, maraming gustong i-explain yung passage na to or yung verse na to. Ano? Ibig sabihin, ginagawa mo lang yung pagkukomit kay Lord kasi meron kang pansariling hangarin. It is not aligned on the mission and vision of the Lord. Amen. So, wag natin gagawin naman yung ating pagkukomit dahil lang may gusto tayong mangyari at kapag hindi na nangyari yung gusto natin is titigil na tayo. Ano? O kaya naman mag-commit ako ngayon, bukas hindi, mag-commit ulit ako ngayon o sa susunod na buwan na ulit yung commitment ko kaya sa susunod na taon. So hindi po ganun. Again, sabi natin kanina, once you start to commit the Lord, it is an everlasting commitment. Amen. At ito yung self-glorification. So, kailangan iwasan natin to. They are the ones who prioritize talent over commitment. So, self-glorified, anong ibig sabihin nun? Parang
yung pagpupuri, inaangkin mo. Halimbawa, ay, ang galing-galing naman ni sister, ang galing-galing kumanta, ang galing-galing tumugtog, ay, ang galing namang magturo, ay, ang galing namang mag-media. Hindi ganon. Kaya minsan maririnig nyo sa church when you praise someone, all because of the glory to God, sa biyaya ng Panginoon. Ano, sarap kasi na pag ikaw ang pinaraise ng iyong kapatid, ang isasagot mo sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Eh, hindi naman, sabi nga natin, yung talent na yan ibigay sa iyo ng Lord. Hindi yan talaga galing sa iyo. Lahat ng talent na meron tayo, ito'y biyaya lang ng Panginoon. Kaya, all the glory is for Him, not for you. Amen. Diba? No. So, eto. Eto na yung last 7 lang to. No, mabilis na to. So, how to maintain our commitment or covenant with God? So, syempre, kailangan nating matutunan. Paano ba natin ma-maintain yung ating commitment? Paano ba tayo hindi manlalamig? Kasi napaka-importante niyan. Ano? So, bibigyan ko kayo ng copy nito. Just want to let you know na kung kayo ay nakakaranas ng panlalamig, I advise balikan niyo to, itong teaching na to, or much better isulat niyo para alam niyo saan ba ako ulit magsisimula para ako'y makalapit sa Kanya. Amen. Kasi kailangan yan sa ating pagkukumit. Ano, kailangan tayo ay ready. So, number 1, praying. Siyempre, ito talaga yung basic rule of commitment, praying. Kasi kung hindi ka nagpe-pray, oh, putol ang commitment. Kaputol ang communication sa Panginoon. Ano? It helps us draw closer to God by having daily communication with Him. Anong sabi sa 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18? Magalang kayong palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, we are being one with God as well through prayer. At laging advice sa atin ng Panginoon na kayo ay laging manalangin. Kaya nga ine-encourage ko ang bawat isa na lagi rin kayong umattend ng ating mga prayer meeting kasi mas maapoy. Hindi naman ibig sabihin na wala ka sa prayer meeting is hindi mo na marireceive yung apoy. Ano? Yes, marireceive mo pa rin yun. Pero mas maapoy pag sama-sama kayong nanalangin. Amen. Para yung ano sabi ko nga, para yung uling na naapuyan na. 'Di ba? Pag yung isang uling na naapuyan na, inihiwalay mo sa mga nag-aapoy, liga minsan nawawala ang apoy. So, ganun. Parang ganun lang yung ating explanation sa kanya kung bakit laging ine-encourage namin kayo na umattend ng mga prayer meeting para mas maranasan natin yung fire sa pananalangin. Ano? So, papaalala ko lang, 2 ang ating schedule ng prayer meeting every Tuesday, 7 p.m. and every Saturday, 5 a.m. Amen. So, kailangan yan sa ating commitment. Ano? Kailangan kayo na boost. Amen. So, number 2, reading the Bible strengthens our relationship with God, teaches us the commands of God, and help us apply them to our daily lives. Sabi po sa Joshua 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So yan, sabi ng Lord, huwag natin kakalimutang basahin ang Biblia. Bakit? Kasi nandyan yung kautusan, nandyan yung gustong ipagawa sa'yo ng Panginoon. Nandyan yung mga rules, nandyan kung paano ka magiging karapat-dapat sa Kanya. Nandyan yung mga dapat mong gawin para maging kawangis ni Jesus. And hindi lang yun, hindi lang sinabi ni Lord na pagbulay-bulayan mo. Ang sinabi niya, meditate it. Kailangan i-meditate. Ano ba pag sinabing meditate? So, gawin natin ito. Meditate it day and night, yung kanyang mga salita. Kailangan hindi mo lang binabasa, kundi ina-apply mo rin sa buhay mo. Kasi yan naman talaga yung reason kung bakit tayo nagbabasa ng Biblia para i-apply natin sa ating daily lives.
So ano pa, serving others. So through serving others, mas napapatatag natin or na-maintain natin ang ating commitment. So example ng pagsaserve na ito is volunteering at my local church or helping those in need in my community is a tangible way to show God's love to those around me. Acting on Jesus' teaching. So example niyan sa pag-volunteer natin ay yung ating mga outreach, yung ating mga pledges, yan sa church. So, bakit nakaka-strengthen to ng ating commitment sa Panginoon? Kasi napapasali ka sa mga gawain na meron tayo. So, parang the more na nai-involve ka sa church activities, the more na sa halip na dati ang iyong lifestyle is uuwi ka ng bahay, manonood ka ng Korean drama, o kaya maglalaro ka ng ML, o kaya naman is may gagawin kang ganito, may pupuntahan kang ganito, may gagala ka ng ganito. So, once you start to serving the Lord, mababago yung lifestyle mo. Ang magiging lifestyle mo is attend ka ng mga mentoring, katulad ng ginagawa natin, attend ka ng Sunday services, attend ka ng mga outreach, attend ka ng mga prayer meeting, at magiging parte ka ng pagpe-pledge sa Panginoon, all for His glory. So, ayan yung magiging buhay mo once you start to commit with the Lord. Kaya sinasabi, hindi basta-basta ang pagkukomit sa Kanya. Di porke sinabi mo na, ay, sige, kukomit ako sa music, o kaya magpapaawit ako kasi ang sayang panoorin or parang masaya sa feeling. Hindi ganun. Ito yung mababago yung lifestyle mo once you commit with the Lord. O baka matakot kayo ha, ay hindi na pala ako magko-commit kasi magiging gana na yung lifestyle ko. Hindi ko kayang i-let go yung lifestyle na meron ako ngayon. And then you need to ask yourself again, are you ready to commit with the Lord? Diba po? Kasi hindi basta-basta ang commitment. Pero huwag kang matatakot sa pagko-commit sa Panginoon. Bakit? Ano ba yung benefits kanina? Magkakaroon ka ng strong bond sa Panginoon. You will receive His mercy and you will receive His blessings. Amen. At marami pang benefits sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya huwag kang matakot. At hindi lang yun. Once you start to commit with the Lord, dyan mo mararanasan yung kanyang everlasting love. Na every time na nasa gawain ka, you feel peace and rest. Amen. Yan yung mararanasan mo. So, laging kalakip ng commitment ang love. Amen. And number 4, ayan na. Bakit po kasali ang tithing sa pagpapa-strengthen ng ating commitment sa Panginoon? This reflects the practical application of your faith through acts of kindness and demonstrating trust in God's provision, following Jesus' teaching, and honoring God with one's resources. Kasi ganito yun. Kaya yan kasali sa pag-strengthen ng iyong pagkukumit sa Panginoon, yung tithes and offering na yan. Diyan nahahasa yung iyong trust. Dati, hindi mo kayang ibigay yung 10% ng tithes mo sa Panginoon kasi takot ka na maubusan. Pero, nung sinimulan mo nang ibigay yung tithes mo, nagsimula na rin yung trust mo sa Panginoon na hindi ka takot mawalan. Bakit? Kasi merong promise ang Lord sa tithes and offering. Nabubuksan niya ang tarangkahan ng langit at ibubuo sa iyo lahat ng pagpapala. At natuto ka na panghawakan yung promise na yun. That strengthens your commitment with God. Kasi natinuturuan ka niya na mag-trust sa Kanya. Amen? At ano pang sabi sa mga Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10? Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan, sa gayon kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuluan. So, tingnan nyo ha, sinabi ng Panginoon na parangalan natin siya. Bakit niya pa ginawa itong utos na ito, na parangalan siya? Kailangan mong parangalan ang Panginoon dahil ito ay susi para ibuhos niya sa iyo ang pagpapala. Amen? So, number 5,
attending church services and gathering. Syempre, it is a must once you start to commit with the Lord. Ano, nakakahiya naman na yung mga attendees pa, yung mga attendees lang ang laging nakikita doon, pero ikaw na nag-start na mag-commit ang wala. Ano po? So, dapat tayo ay maging role model. Once you start to commit with the Lord, ikaw ay magiging role model ng congregation. Hindi lang yon. Kung ikaw ay chairman na, leader na, lalo na yung mga uma-attend ng ating mga outreach, kailangan ikaw ay maging role model. Ano po? Ng iyong nasasakupan. Kasi kung ano ka, yun yung iyong nagiging bunga. Amen? So, kailangan ang puno maayos para ang bunga mo maayos din. Ang puno ng mangga kahit kailan hindi yan mamumunga ng puno ng mansanas. Hindi yan mamumunga ng mansanas. Ano? So, kailangan ayusin natin ang ating commitment sa Panginoon para ito ang magre-reflect sa nasasakupan natin. Ano? So, kung kailangan natin umattend ng, syempre, it is a must nga, attending gatherings and services to strengthen us and to support ang ating gawain sa Panginoon. Amen. Sabi sa Hebreo chapter 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ayan. So, yan ang reason kung bakit wag natin, sabi ng Panginoon, wag natin kakalimutan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Dahil dito daw, tayo mas napapalakas. Ano? So, always remember that. And number 7, so volunteer, nandun na yun kanina. Okay, serving others, volunteer. Okay, number 7, sacrifice. Ano sabi dito? Ano yung sacrifice na kaya mong gawin? For serving the Lord. Personal sacrifice such as fasting and giving up your desires can help you focus on spiritual growth and cleansing. This emphasizes the importance of drawing closer to God through deliberate choices aligned with biblical teachings on humility and generosity. Okay. Yan. Another example ng sacrifice. Bakit ang sacrifice ay kasali sa pag-strengthen ng commitment mo sa Lord? So, ang example dito is fasting. Bakit? Once na nag-start ka mag-fasting, lalo na yung mga rice fasting na yan, social media, kasi marami tayong iba't ibang ang klase ng fasting, and later on sa ating training, i-discuss din ito. Pero magbibigay lang ako ng overview. So, sacrifice, bakit naging sacrifice ang fasting? Kasi pag nagpa-fasting ka po, marami kang iiwasan, lalo na kung rice fasting. So, gustong-gusto mo kumain, pero sinasabi mo sa sarili mo, hindi pa pwede kasi nakakommit ako sa fasting. So, diyan, napapractice yung iyong pag-give up ng mga desires mo. Na dapat hindi mo to gagawin. So, yung discipline is nahahasa sa'yo. Kaya napaka-importante na kapag nagbaba ng prayer and fasting sa church is ito po ay mandatory. Pag ikaw ay nag-start na mag-commit sa mga ministry at nagbaba ang ating pastor ng prayer and fasting dahil may kailangan tayong ipag-pray, ipag-fast, is kailangan lahat po ng nasa ministry ay susunod dito. Amen po. At wag naman nating dadayain dahil higit sa lahat, hindi lang sarili mo ang niloloko mo, kita ng Lord ang ginagawa mo. Amen po. Yan. So, yun lang. So, for our conclusion, serving God and making a commitment to Him is not a short-term endeavor. Hindi ito short-term commitment. Again, this is an everlasting commitment. It is an everlasting commitment that you share with Him. Serving Him requires love and a pure heart willingly. Sa pag-serve sa Panginoon, it requires love. At willing ka. Pure ang puso mo. Willing, no doubts, and with complete trust and respect to the Lord. Walang doubts na walang kasi ganito, kasi ganyan. Serve the Lord with all your heart and all your soul so that you will inherit the kingdom of God and experience everlasting love. So yun lang naman yung conclusion ng ating covenant with God. And
mag-stop sharing na po ako at may add po, baka may add po ang ating pastor. Tay, nakamute po kayo. Praise God, ano, at naka two topics agad tayo, pero nag sink in sa akin yung word na commitment. So sa paglilingkod talaga sa Panginoon, it's very important yung commitment natin. Dahil ang commitment ang nagpapatibay dun sa calling. Kahit Amen. pa lang isang called to serve, pero pag hindi talaga siya nag-commit doon, may tendency pa rin na hindi siya makapaglingkod. Kaya lagi kong ine-emphasize sa atin every time na may meeting, may mentoring, lagi kong binabanggit yung salitang commitment. Kasi napakahalaga talaga. Napakahalaga niya. Although marami naman talagang words to define commitment, pero ang kailangan talaga natin para mag-dire-diretso tayo sa pag-serve natin. Kasi andito na tayo lahat. Kaya naman tayo nag-join sa ganitong training because gusto natin talaga mag-serve sa Panginoon. So kung gusto talaga natin paglingkuran si Lord, di yung word na commitment, pagtibayin natin sa ating puso. Like what Ate said earlier, ang dami na naming experiences talaga doon sa mga taong nagsabi na magsiserve sa Panginoon, and then later on, after a while, wala din. Tumigil na rin. Kasi hindi talaga, doon makikita mo na hindi talaga committed. No, para bang ganito yon. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi siya nakabase doon sa emosyon. Ito lagi nyo naririnig sa akin. So, our service to God, it's not based on what we feel. So, hindi dun sa nararamdaman natin, dun tayo magbe-base sa paglilingkod. Kasi madaya kasi ang damdamin, madaya ang emosyon. Minsan, kaya mo lang pala na gusto maglingkod kasi nadala ka lang ng emosyon. So, ang ating foundation ng commitment, ayan, narinig nyo yung sinabi ko kanina? Medyo nawala po ng konti, Tay. Yung Medyo nawala foundation yung po ng commitment. Yan. So, ang foundation ng commitment. Okay? So, parang humihina ang signal ko. Ako ba ang... Hello? Yan, nawala. Opo, Tay, medyo mahina po. Okay na, okay na? Apo, yan, okay na po. So, sige pa. Para mas mabilis kasi baka humina na. Anyway, gusto ko lang usapan about commitment to serve sa Panginoon. I've been 13 years in the ministry, pero kung hindi talaga ako nag-commit dito, maaaring hindi na ako magtuloy. Hindi na ako magtuloy-tuloy. So ito lang ang pinanghawakan ko, yung salita ng Panginoon. At the same time, I was committed to God.
nag-commit talaga ako. Pinamit ko na yung sarili ko sa Panginoon kahit anong mangyari. Ano man ang pagdaanan sa paglilingkod, nakakommit na ako. Yun ang pinakamalalim doon. Pagka nakakommit na tayo, so wala nang pwede yung anumang sitwasyon, nagdedire-diretso lang tayo. So, yun. May natutunan ba tayong lahat ngayon? May natutunan ba tayo? Amen. Pwede mag-unmute kayo. Unmute mo na lang sila lahat. Sige po. Para so start pa lang to, marami pa tayong matututunan. So I hope and pray na dire-diretsuhin natin to, wala nang tigilan, wala sukuan. No? So ito'y commitment na natin sa Panginoon. I think 13 ano lang naman to, 13 topics. So Cathy, ano bang schedule talaga nakaset ng Monday lang? Monday na lang. Every Monday. Hindi ko po kasi masasabi talaga. Sabi ko po talaga noon is magpapaiba-iba kami ng schedule. Kasi, sorry guys. So, nagpapaiba-iba din po kasi ako ng schedule sa work. Kaya i-announce ko na lang po kung kailan yung susunod na schedule. Basta aalamin ko rin yung Basta once a week. availability po. Sige po. Ganun po. Bali ngayon, after ng ating gawain na to, magsasend up po ako ng susunod na schedule. Tapos, makikiraak na lang ako kung pwede or hindi yung schedule na yun. Yun po. So, kaninang umaga, kanino yun? August mag-e-end yung training. So napag-usapan namin na lahat ng na-join sa leadership training na to ay makakaroon ng appreciation, parang graduation in a way, parang ganon. Hindi naman siya talaga typical na graduation. Parang i-appreciate lang na tayo, magbibigay lang kami ng certificate of appreciation na tayong lahat ay natapos natin yung journey ng pag-aaral na ito. So, isang bagay din kung bakit ako nag-sit in sa gawain ito kasi may natututunan din ako. Ang akala nyo lang wala akong natutunan. Meron din. Gusto ko talaga para madagdagan yung wisdom, yung knowledge natin sa pag-serve sa Panginoon. So, okay pa naman kayo, kung di pa kayo. Anong Ano po, anong oras na? Maaga pa po. 4:20 ng hapon. Nga. Anyway, yung iba ay gusto magpapahinga na at may mga pa siguro tomorrow. Let's pray na. Let's pray. Yes po. Tayo manalangin. Father, we thank you sa gabing ito na kami po ay muli tinuruan mo regarding po sa aming pagsiserve sa iyo. Lord, salamat po sa mga teachings na amin po narinig tonight. And I pray, Lord, po lamang po namin po namin sa buhay namin upang productive effective kami sa pag from the start, ito ng gusto mo na namin. Lord God. Kaya, salamat kami, Panginoon. Una sa iyo at salamat ay naging part God lahat. Pray, Panginoon, na pa mga topics na mas ibababa mo sa amin, Panginoon, na magpapakilala ka pa sa amin, Lord, upang mas kaming ma-inlove ng paglilingkod sa iyo. At pagpalain po ang lahat na nasa Zoom meeting ngayong gabing ito at ang aking dalangin, Lord, bigyan mo po kami ng mas masarap na pagpapahinga, masarap na tulog ngayong gabing ito, Panginoon. In the name of Jesus. And Father God,
Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang aming mga buhay, maging ang aming mga kalusugan, Panginoon. Salamat po ng marami. Lord, sa iyo po namin maingat na ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng parangal, pagluwalhati. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng mga naglilingkod na nagtagumpay ay magsabi ng Amen. Amen.